Nanalo dahil sa awa. Hindi nanalo dahil kung ano yung kanyang kakayanan. O, yan ang bato de la Rosa, mga bossing. So ngayon, dahil napag-usapan na din ho natin ang ICC, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Trillanes, alam naman ho natin na si dating Senador Trillanes, hindi ho pinalad, hindi nanalo. Ngayon, may back si Sal Panelo kay dating Senador Antonio Trillanes. Kawawang-kawawa daw ang dating senador. Kasi daw talo si Trillanes, mga kababayan. Versus doon sa kaibigan niya na nakakulong. Na 8 years pa, kawawa. Baka pa after 3 years, pagkatapos po ng pagkakatalo ni dating Senador Trillanes sa pagka-mayor, baka ho pagtakbo niyan after 3 years sa Senado. Siya, senador na, yung kaibigan mo, nandun pa, nakakulong pa. Ako ho, naniniwala, mga ayos no? Mamaya na yung mamayang gabi na natin yung mga shoutout, ha? Mga bossing, medyo nagra-rush lang tayo ngayon. No? Para fair, kahit po yung mga nagpapalipad, hindi muna natin isa-shoutout, okay? So, pero salamat doon sa mga magpapalipad at nagpapalipad. Ngayon, mga kababayan, ako ho, naniniwala. Iba yung ako po, naniniwala. Ni Mark Ramos, no? Hindi, ako ho, naniniwala, mga kababayan, na mali lang yung posisyon na tinakbuhan ni dating Senador Trillanes, no? Nag-focus siya doon sa pagka-mayor, doon sa kanilang bayan, sa Caloocan, mga bossing. Pero kung si Trillanes, tumakbo ng pagka-senador po, mga bossing, kasama to napapasok ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino. Bakit to, mga kababayan? Sa haba-haba ng laban ni dating Senador Antonio Trillanes dito kay dating Pangulong Duterte. Biruin mo, ano? Kailan pa ho yun? 2016, kung ganyan mga panahon, nag-umpisa. After 8 years, after 7 years, lahat nung sinasabi ni dating Senador Trillanes, nagkakatotoo ho, mga kababayan. Binintangan pa to nila Duterte. Si Trillanes nagpabalik-balik ng China, ibinenta ang West Philippine Sea sa China. Sagot naman ni Trillanes, hindi ho totoo yun. Ano po? Ngayon, pagkatapos ng termino ng dating Pangulong Duterte, dito na natin nakikita yung garapalan, no, na ginawa ng China nung panahon na nanunungkulan si dating Pangulong Duterte. Biruin mo, BRP Sierra Madre, barko natin, nakasadsad sa teritoryo natin, bawal nating kumpunihin. Kailangan pa nilang itakas base kay Roque. Kailangan pa nilang itakas yung mga materyales para makumpuni yung BRP Sierra Madre. Mga kababayan, bakit? Nasa teritoryo ng Pilipinas at pag-aari ng Pilipinas, yung barko na yun. Tapos, takot na takot ang administrasyon ni Duterte para ipagawa. Oh, di po ba? 2016, sa pangunguna ni dating Pangulong Noynoy Aquino, na ipanalo sa UNCLOS, mga kababayan. Na ipanalo sa UNCLOS. Yung mga isla diyan, ang West Philippines, na ipanalo, atin ang karapatan para diyan sa mga isla na yan. 2016 eksaktong-eksakto, maingay yung pangalan ni dating Pangulong Duterte kasi kakapanalo lang niya nun. Kung ibinalandra niya sa buong mundo yung pagkakapanig sa atin ng UNCLOS, mga kababayan, panigurado ko, mga karatig bayan natin, bansa natin, kahit pa yung mga nasa Estados Unidos, kahit pa yung mga malalayo, susuportahan ho yan, mga bossing. Igagalang po nila yan. Pero ano ginawa ni dating Pangulong Duterte? Wala, deadma. Di po ba? Deadma, mga kababayan. Hindi nila ibinalandra. O hindi nila ipinagtanggol. Ayun, natabunan. Nagkapal ng muka ang China.
Ngayon kinakarma po yung China, mga kababayan. 145 percent ng taripa, bumabagsak ang ekonomiya nila dahil sa mga ganyan na ginagawa nila. Hindi po ba? Oh, si dating Senador Trillanes, siya ang nagsabi nun na yang mga Duterte na yan, mga maka-China yan, et cetera, lahat po. Hanggang ngayon, merong hinahabol ang dating Senador Trillanes, mga bossing. No? Na pirmahan ni dating Pangulong Duterte yung waiver para makita kung ano ang nilalaman at kung ano ang mga naging transaksyon doon sa bank account na yon. Tagal ng panahon na pong inilalaban. Tingin ko, ang gagawin ng dating Pangulo dyan, kahit kamatayan niya na yan, hindi niya pipirmahan yan. Ano po? Tayo, ano unang papasok sa isipan natin? Bakit kaya ayaw pirmahan ng dating Pangulo? No? Kung wala naman itinatago ang dating Pangulo, bakit kaya ayaw pirmahan? Hanggang sa umabot sa punto, nakita na ho natin yung panggagalaiti niya kasi ayaw talagang tantanan ni Trillanes. Dahil ang sinasabi ni Trillanes, merong mga pumapasok na mga 2 bilyones na pera doon sa bank account na yun. Nakita nyo yung panggigigil ng dating Pangulo? Kay Trillanes, inawakan yung mic, inambaan sa kanya. Galit di ba? Kasi napipikon na. Pagkatapos ng hearing na yun, si Panelo, may sinasabi, ay, kakasuhan po si Trillanes ng dating Pangulong Duterte kasi dahil doon sa waiver, sinisiraan ang dating Pangulo. Nakaso ba? Hindi naman, di ba? Meron bang nangyaring pagkakaso sila? Wala naman, di ba? O ngayon, ano naman Mark kung hindi kinasuhan? Ngayon, diyan mo mapapatunayan na puro boka-boka lang sila. Kasi kung kinasuhan nila si Trillanes, mga kababayan, that time, para mapatunayan mo na sinisiraan lang kayo ni Trillanes, kailangan buksan yung bank account. Malaman kung ano ba yung mga nangyayari. Yung sirkulasyon ng pera dyan. Kung meron bang pumasok na 2 bilyon dyan, tapos may lumabas at pinasa nung may-ari ng bank account na yon yung 2 bilyon sa iba. Kapag walang nakitang ganon na transaksyon, pahiya si Trillanes. Di ba pahiya ho si dating Senador Trillanes? Kaso mga kababayan, ayaw pirmahan. Ayaw ipakita. Meron silang ginawang hakbang. Pinakita kung magkano lang yung laman. Pero yung sa likod ng laman na yon, kung ano yung mga naging transaksyon, ayaw ipakita. Kasi pwedeng gawin dyan no? Kunyari ako, sa misis ko, merong $25,000 si Mark Ramos dito sa bank account niya. Ganito, may pumasok. Ayaw kong pakita sa misis ko. No? Kasi may gusto akong ito, tingnan mo nga magkano nakalagay diyan? $50 lang. 'Di ba? Yung pinaka laman lang, $50 lang, wala pumapasok. Pero kung uusisahin mo, yung mga transaksyon ng bangko na yon, may pumasok na $25,000 at ipinasa ni Mark Ramos sa kabilang bank account niya para hindi makita na may mga ganon. Yun ang ginawa lang nila. Ayaw nilang pakita yung mismong transaksyon. Di po ba? Kasi kapag kinasuhan nila si dating Senador Trillanes, mga kababayan, sila din po ang malilintikan. Sa kadahilanan mga boss chief sir, na makikita kung ano yung mga transaksyon. Baka meron talagang itinatago, di ba? Kaya hanggang ngayon wala pong kasong nangyayari. Ngayon, ang sabi ni etong si Panelo, kawawang-kawawa siya. Siya ang nakipagsabwatan dyan sa dahig. Para makulong si Presidente Duterte. Dating Pangulo. No? Hindi na Presidente yan. Dating Pangulo. Tayo, alam natin mga kababayan, nasa pangunguna po ni dating Senador Trillanes. Kaya po nandiyan si dating Pangulong Duterte. Di ba? Mga kababayan.
Ngayon kung aalipustahin ni Panelo, "Ay talo ka," gano'n. Ako ho naniniwala mali lang yung posisyon na tinakbuhan. Dahil po kung sakali sinunod ni dating Senador Trillanes yung kagaya ng sinabi natin, "Mag-senador ka sir, kasi mas kailangan ka sa Senado." Kung sinunod ho yun mga bossing, ako naniniwala ako Bam Aquino tapos Kiko Pangilinan nandiyan, pasok din ho ito, mga bossing. Sa dami nung nai-e-expose niya. Sabi ni Panelo parang bata, ayan pinarusahan siya, kinawawa siya ng mga botante, talong-talo. 'Di ba? Ang tanong namin sa iyo Panelo, sino ang mas kawawa? Si dating Senador Trillanes na nakalaya, na nakapaglalakad sa bayang Pilipinas, nakakapunta kung saan niya gustong puntahan, o or si dating Pangulong Duterte na nakarehas hanggang ngayon at hindi niyo pa alam kung kailan lalaya, baka abutin ng 8 taon. 'Di po ba, mga kababayan? Oh, mas kawawa yung nakakulong. Ikaw naman, ano